Pakinggan ninyo reaction ni Jam Magno kay Marcoleta. Ito ha, mga kababayan. Ito. Wala kang makukuha? Pwede ba yun na maglalabas ka ng milyon? Pwede ba yun negosyante ka? Nagbibigay ka ng pera pero wala kang makukuha? Pwede ba yun na maglalabas ka ng milyon? Puno, without proof. Kasi para sa akin, hindi ako sang-ayon na gawin silang state witness. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Senator Marcoleta even if sinuportahan ko siya ng eleksyon. Hindi po personal ang hindi ko pagsang-ayon. Hindi ko lang talaga nakikita yung point bakit mo pinoprotektahan ang mga diskaya, Sen. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa diskaya ngayon. Dahil ang ABS-CBN wala naman hong ninakaw. Pero yung mga diskaya, limpak na salapi ng Pilipinas. Bakit nga ba mas kinampihan nila ang mga diskaya? Kasi part nga sa plano ni Digong, hahanapan nila ng butas si Romualdez para mapabagsak at para mapa-impeach nila si PBBM. Bakit? Kasi kapag si Romualdez ang pag-iinitan ng tao, mga kababayan, susugod ngayon yung mga ralihista doon. Tinitrigger nila na ang mga dilawan magagalit kay Marcos. Ngunit mga kababayan, yung mga nagrarally, hindi si Marcos ang kanilang kaaway, kundi ang mga kurakot. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kaya po, mas kinampihan ni Marcoleta na gawing state witness, ang mga diskaya. Kasi mas pabor kay Marcoleta na protektahan ang mga diskaya kaysa sa mga taong biktima ng ninakawan ni diskaya. Bakit mga kababayan? Magkano nga ba ang ninakaw ng mga diskaya? Magkano po ang proyekto na nakuha nila mula 2016 hanggang 2025? 207 billion po ang halaga ng proyekto nila. 207 billion. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang 1 billion? Ilang bundle ng 100 of thousand yan? Nako, continue natin. Hindi ka dapat ang nagsasabi, number one, hindi ka dapat ang nagsasabi na protektahan sila. Dapat ikaw ang nagsasabi na ibalik nila yung pera na ninakaw nila. Ikaw dapat ang mangunguna dahil ikaw dapat ang pumoprotekta sa amin dahil binoto ka namin. Kaya hindi ko maintindihan na bakit parang pinagtatakpan mo sila. Yan. Hindi ho po pwede nakakalabanin mo si Senator Tito Sotto dahil lang ayaw niyang suportahan ang gusto mo dahil ang gusto mo hindi naman talaga kasaang sang-ayon. Hindi po. Ayoko po. And again, it's nothing personal. The Diskayas should be persecuted. The Diskayas should give back what they stole. They should provide proof. Pwede ba yun, negosyante ka? Magbibigay ka ng... Ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Kung gaano kalaki ang nakuha ng mga diskaya according sa tanong ni Pampilo Lacson sa asawa ni Diskaya. Ito na, mga kababayan. May ads lang. Tapos maririnig mo kay Marcoleta nagprotektahan ang mga diskaya. Paano yung biktima ng mga diskaya? Tayo, taong bayan. Eto. Mula 2016 hanggang ngayon, nakamagkano na kayo kontrata? Ayan. Infra, wag na yung flood control lang. Ayan na. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Ang kaya ko lang pong sagutin yung kay... Yun na, yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh. Nag-divest na po kami, Your Honor, doon sa ibang mga company. Divest before. Basta from 2016 to... Gusto mo sabihin ko kung magkano? Ayan. 207.25 billion. Diba? 207.25 billion. 200 billion plus ang nakuha nilang kontrata, mga kababayan. Kaya yung nakita ninyong 80 ka mga luxury cars sa ilalim ng bahay nila at 600 million halaga ng dalawang bahay nila, ay yung isa lang, hindi pa kasali yung isa. 600 million po ang halaga ng mansion niya. Hindi pa kasali yung isang building sa kabila. Hindi pa kasali yung mga luxury cars na nagkahalaga ng milyones. Not only 10 pataas ang halaga ng bawat sasakyan. 10 million.
Kita ninyo? 207 billion ang nakuha nilang kontrata mula 2016 hanggang 2025. Nag-umpisang nag-boom or nag-click ang kanilang business. 2017, 18, 19, 20, 21, hanggang 2019. Napakataas. 26, 17, 18, 19, 20. Sa loob ng 5 years, bilyones po ang kinita ng mga diskaya. Tapos ngayon, mas priority ni Marcoleta na protektahan ang mga diskaya at hindi niya hiningi yung 2016 onward. Ang hiningi niya ay 2022 onward. Bakit? Kasi pagtakpan ang mga Duterte. Kita ninyo yan? Mas priority ni Marcoleta ang buhay ng mag-asawang diskaya kaysa sa buhay ng mga Pilipino na inanod sa baha, nalubog sa baha, namatay sa baha, naghirap sa baha. Binuto ka ng taong bayan, hindi ka binuto ni diskaya lamang. Magkano ba? Nagtatanong lang po. Bakit? Kasi planado nga nila na kapag nabigkas ang pangalan ni Romualdez, nabigkas ang pangalan ni Saldico, quits na lahat. Kasi ang point dyan, mag-resign si Romualdez or mag-resign si Saldico. Tinaon pa nila na si Saldico nasa Amerika para ipaalam nila sa mga DDS, no? Para i-manipulate nila ang DDS na tumakbo si Saldico. Di ba? Nagkataon na si Saldico nasa Amerika nagpagamot. Minamanipulate nila, ginamit nila ang kapangyarihang bobo para maniwala ang mga putang inang bobong DDS na supporter nila na tumakbo na si Saldico, lumayas na, ginarga at dinala lahat ng pera. Tapos, nag-resign na si Romualdez kasi natakot ng kuyugin. Ganyan ang pinakalat nila. Kasi yan po ang lahat ng yan. Part ng plano ni Digong na patalsikin si Bongbong Marcos. Di ba? Pulongis Yutman. Kaya yun po ang sabi ni Jam Magno. Dapat, di ba? Hindi mo pinaburan ang mga diskaya. Ang pinaburan mo dapat ay yung taong biktima nila. Dapat dyan ikulong yung mag-asawa na yan. Pera ng taong bayan ang ninakaw nila. Paano naman ang taong bayang na biktima nila? Bakit mas priority mong na protektahan sila? Ang tanong, magkano ba? Di ba? Kung sino pa yung nagnakaw, kung sino pa yung buhay lavish, kung sino pa yung kumain ng king crab everyday, kung sino pa yung iba-ibang sasakyan ginagamit araw-araw, 3 sa isang araw, palit-palit lang. Na buhay hari at prinsesa, yun pa yung pinoprotektahan mo. Samantalang yung bumoto sa iyo, hanggang ngayon mahirap. Hanggang ngayon, wala man lang kahit motor. Diba? Kita ninyo? Troy66, maraming salamat po, mga kababayan. Kaya binira po siya ngayon ni Jam Magno. Kita ninyo, mga kababayan, 200.25 billion po ang kinita, ang nakuhang kontrakto, project ng mga diskaya sa Siyam. Sa Siyam nilang kumpanya na iisa lang may-ari, sila lang din. Basahin ko. Alpha Omega, number 1, 48 billion. St. Timothy, number 2, 47 billion. 44 billion ang St. Gerald. St. Mateo, 20 billion. Great Pacific Builders, 13 billion. Amethyst Horizon Builders, 10 billion. YPR Gen Construction and Contractor and Construction Supply, 9 billion. Elite General Contractor and Development, 9 billion. Waymaker General Contractor OPC, 2 billion. So in total of 207.25 billion. Ganyan po kalaki ang nakuha ng mga diskaya sa Siyam nila na construction company. Kita ninyo? Tapos, mas priority ni Marcoleta na i-secured ang mga diskaya kasi buhay nilang nakasalalay kasi 17 congressman daw ang nilaglag ni diskaya. So,
Natatakot siya, baka patayin ang mga diskaya ng 17 congressman, pero hindi siya natatakot na ilang taong pinatay dahan-dahan ng mga diskaya ang pamilyang Pilipino na nagugutom at naghihirap dahil sa baha sa putang inang kubra nila ng kubra. Ginawa nilang hanap buhay ang tax ng taong bayan. Nakakalunod, Sir Michael Villarin. Di ba? Ganyan po. Alam nyo ba mga kababayan, ito pa, ipakita ko yung isa, mga kababayan, kung gaano kadaming pera ang 1 bilyon. 1 bilyon lang yan, ha? Itong 207 bilyon ng mga diskaya, mga kababayan, pwede nang punuin yung 3 palapag ng bahay nila ng pera. Pwedeng punuin sa 207 bilyon. Kayang punuin yung buong palapag, buong basement nila ng bilyon-bilyong pera. Pakita sa inyo ni Mayor Magalong kung gaano kadami ang 1 milyon at 1 bilyon. Ito po, mga kababayan. If you're stealing 1 billion a year, you're actually stealing 2.7 million a day. Ganito po ang itsura ng 2.7 million pesos. Ayan ang 2.7 Magkano po milyon. ba kinikita ng ating mga vendors araw-araw? Mm. 400, 300. Yung mga jeepney at yung mga taxi drivers, magkano po? 600, 700 na day. Magkano po ang alawas ng mga kabataan ngayon? 25 pesos, 50 pesos, 100, 150. At ano naman po ang ating mga sundalo na ang kanilang allowance para sa kanilang araw-araw na pagkain sa 350 pesos lang. At nakikipag-gera pa po yan ngayon. Habang ang mga tiwaling government officials nagnanakaw ng 2.7 million a day. A day. Wala pa akong paksya. Nung Diba? nakarang araw, nakita po natin ang mga perang nakapatong po sa mga lamesa during congressional hearings. Para malaman po kayo at magkaroon kayo ng idea kung gaano po ang halaga nito. Sa 1 milyon, ganyan po ang itsura niya. Ganyan ang 1 Sa 5 milyon. million pesos, ito naman po ang itsura niya. Ganyan ang 5 milyon. At ang 10 milyong piso, ito naman po ang itsura. Ganyan ang 10 milyon. At ano naman ang dimension ng 1 billion piso? Ayan ang 1 Pag bilyon. in-stack mo ang 1,000 peso bills, 5 feet by 5 feet Take by note. 4 feet. Di ba? At dito po malinaw. Ganyan kalaki ang 1 bilyon. Mga kababayan, ganyan karami. Halos hanggang dibdib ni Magalong ang 1 bilyon na pera. So paano pa ang 207 bilyon? Kayang punuin buong bahay nila. Wala na silang mapapasukan. Wala na silang madadaanan. Yung 3 palapag, mga kababayan, yung 3 palapag na bahay ni Diskaya na nagkakahalaga ng 600 million, hindi na nila pwedeng tirhan. Kung lahat yun ay cash, yung 207 billion na pera na yun, ganyan kadami, 1 billion pa lang yan. Paano yung 207 billion? Mga kababayan, take note 1 billion pa nga lang yan, halos sakupin na yung buong opisina ni Magalong. Paano kung lagyan mo dyan ng 10 billion yan? Wala nang madaanan si Magalong dyan, puno na. Paano pa yung 200? Saan mo ilagay? Kaya, ganyan nila babuyin ang taong bayan. Kaya si Jamagno kung ano daw yung galit ni Marcoleta noon sa ABS-CBN na hindi pagbayad ng tax, dapat ganun din ang galit ni Marcoleta sa mga diskaya, pero baliktad Kinampihan ni Marcoleta ang diskaya. Poprotektahan daw kasi delikado ang buhay. Madidelikado ba ang buhay ng mga diskaya kung hindi mo hiniling ang 2022 pataas? Bakit hindi mo hiningi ang 2016? 2016 pataas or onward. Kasi mga kababayan, ito